Ngayong araw ay nakapunta ako sa lugar na dati napapanood ko lamang sa mga video at hindi ko lubos maisip na makakasakay na ako sa ganitong klaseng sasakyan at makikita mong napakagandang tanawin habang ikay nasa itaas. Kaya nagpapasalamat ako kay God kasi binigyan niya tayo ng ganitong pagkakataon at ngayong may opportunity akong gawin ito ay ginawa ko na. Dahil balang araw ay magiging kwento na lang lahat ng ito. Isang kwento at masayang alaala na may kikwento ko pag umuwi na ako ng Pinas. Kaya tara mga katunying, samahan nyo kami sa Taiwan adventure na to. Let's G! Sobrang aga ko nga gumising mga katunying para magpakain ng aking mga alaga. Dahil ngayong araw ay meron tayong gala. At dahil Chinese New Year mga katunying at 12 days wala tayong pasok ay gagala muna tayo. Kaya sobra kong agang gumising para mapakain ko muna sila bago ako umalis. Dahil hindi ko alam kung anong oras ako makakauwi. At kasama ko pala ngayong araw si Dea, yung kaibigan nating Indonesian. At habang hinihintay ko siya mga katunying, nag-double check muna ako ng aming sasakyan. Medyo malayo yung biyahe yun kasi mga katunying, kaya kailangan natin maging sigurado para hindi magka-aberya. At pagkatapos nga ng halos kalahating oras mga katunying ay natapos din siya. Ang mga babae nga naman talaga kapag gumagay ay napakatagal. Madilim-dilim pa nung nag-prepare ako ay maliwanag na nung nakaalis kami. Bago nga pala kami magpatuloy sa biyahe, nagpagas muna kami dahil batid kong ang gas namin ay alanganin na. At pagkatapos nga namin nagpagas ay nagpatuloy na kami sa biyahe. At dito nga sa daan na to ay napakakapal ng hamog. Kapag nasa malayo ang kasalubong mo, hindi mo siya basta-basta makikita. Kaya doble ingat lang talaga mga katunying. At patuloy lang kami sa aming banayad na biyahe. Hindi masyadong matulin at hindi din masyadong mabagal. Kumbaga joyride lang mga katunying dahil makakarating din tayo. Kailangan lang natin talagang magdoble ingat. At pagkatapos nga ng isa't kalahating oras na biyahe namin ay nagpahinga muna kami. Dahil masakit na ang likod ko at sabayan pa ng malamig na panahon. Kaya tamang stretching muna sa Gedli. Dahil malayo-layo pang aming iikutin mga katunying. Bali kung makikita nyo yung tubig na yan sa mapang pinapakita ko, ayan ang tinatawag na Sanmon Lake. At ikutin namin yung daan na paikot sa ilog na yan upang makita kung ano yung magagandang tanawin na makikita namin. At tama nga yung balita mga katunying, magagandang aming nadadaan ng tanawin. Kaso ang problema hindi kami makahinto gawa ng walang mapagparkingan. At habang nagdadrive nga ako mga katunying, damang-dama ko ang lamig ng klema dahil na din sa mayayabong na puno. Hindi naman kasi kami pwedeng huminto dito sa gilid mga katunying dahil napakadelikado. Kaya nagpatuloy na lang kami sa paglalakbay dahil meron kaming isang target dito na siyang aming sinadya. At habang nagdadrive nga ako mga katunying ay tamang sulyap lang saglit sa mga paligid dahil napakapayapa ng lugar at napakatahimik. Tanging huni lang ng hangin at tunog ng mangilang-ilang sasakyan ang iyong maririnig. At pagkatapos nga ng ilang minuto pang biyahe, narating namin ang una naming destinasyon. At pupunta kami ngayon sa bandang itaas para makita namin ang magandang view. At ito nga ang makikitang view sa itaas mga katunying. Napaka-presko ng hangin dito at masarap magtambay. Kung malapit lang sana to ay araw-araw akong tatambay dito. Pero hindi din kami magtatagal dito mga katunying dahil meron pa kaming ibang pupuntahan. Kaya pagkatapos ng halos kalahating oras, imalis na din kami at bumiyahing muli para pumunta sa susunod naming destinasyon. So ayun mga katunying, nandito na tayo sa ating next destination. Malililibutin pala natin yung buong Sanmon Lake, no? So nandito na, wala pa tayo sa kalagitnaan. Ngayon naman mga katunying, merong isang spot dito na hindi kaya ng motor. At dahil dadaan tayo sa hagdan. At ito yung mapa. Yan, you are here, sabi niya. So nandito tayo. Ngayon maglalakad tayo papunta dito. Titignan natin tong spot na to mga katunying. At ito yung makikita natin doon. Pero merong mga ano dito, mga tawag dito. Yung parang babala. Ganun. Sabi niya, no lettering, do not damage vegetation. Ganun. Sabi niya dito, watch out for bees, snakes, and insects. Mag-iingat tayo mga katunying sa mga insekto at sa mga wild animal. At pagkatapos nga ng halos 15 minutes na lakad mga katunying, ito ang napakagandang tanawin na aming narating. Napakalinis ng tubig mga katunying at napakaganda ng view. Siyempre tamang tambay muna tayo at papakita ko sa inyo napakagandang view dito. Grabe mga katunying, dito masarap magmuni-muni. At kung makikita nyo napakalinaw ng tubig at halatang alagang-alagang tubig dito mga katunying. At pagkatapos nga ng pagtambay namin doon ay umalis na din kami mga katunying para pumunta muli sa susunod naming destinasyon. At dito sa part na to ay nakakatakot. Akala ko ay masarap mag-drive sa tunnel. Nakakatakot pala mga katunying, lalo na hindi ko alam kung gaano ito kahaba. Medyo nakahinga lang ko ng maluwag nang may makita kong liwanag sa bandang unahan. At sinyalis na yun ang palapit na kaming lumabas sa tunnel na to. Isa pang nakakatakot ay ang bibilis ng aming mga nakakasabay na 4 wheels. Tapos malit lang yung motor namin, baka hindi nila kami mapansin. At pagkaraan nga ng ilang minuto muli ay nakarating kami sa aming finale. Ito pala ang tunay na lugar na aming sinadya. Kaya tara mga katunying, samahan nyo kami. Bili tayo ng ticket. Let's G! Meron na kaming ticket. Punta daw tayo sa third floor mga katunying. Kinakabahan ako eh.
Here. Here. Here? Papasok tayo dito sa boarding entrance. May ticket. Where? Tap it. Hindi ko alam kung dito yung daan eh. Basta sinusunod lang namin yung mga nakapaskil mga katunying. Nakaka-excite na nakakakaba. Ang ganda ng tanawin doon sa ano. Maning's not here. Ano? Ang ganda ng tanawin dito. Pero mamaya na yung mga katunying, doon muna tayo sa taas. Yeah. Here? No. Barcode? Higher. Okay. Oh, thank you. Oh my god. Sasakay na tayo. Doon daw tayo sa Crystal mga katunying. Yung you want Crystal car or Crystal car? You look here. Yeah. Grabe, nakakatakot guys. Masakit tayo sa mga ganito. What? Oh. This one? Yeah, red. Oh, red. Let's go. Oh my god. Nakakataba din pala, nakakataba. So, doon na kami ni ano. Ayun. At ito na simula na nga akong kabahan mga katunying, lalo na't umuuga yung aming sinakyan. At hindi ko alam kung normal lang ba ito mga katunying dahil parang umaalog-alog siya. Pero maya ngayon napalitan na ng excitement yung aking kaba mga katunying. Lalo na ng pataas ang aming nararating. At kitang-kita talaga napakagandang tanawin sa baba. At ito nga kasama ko mga katunying, tuwang-tuwa. Di lang ako makapaniwala mga katunying na makakasakay ko sa gantong uri ng sasakyan. Ito yung napapanood ko lang sa mga video sa TikTok at sa Facebook. Pero ngayon na ito na nakasakay na ako mga katunying. At para na ako nakasakay sa eroplano na pauwi ng Pilipinas. Dahil kung ano yung feeling mo sa eroplano ay ganun din dito. Kahit tamang chillax lang sa Gedli mga katunying habang pinapanood ang magandang tanawin sa paligid namin. At sa oras nga na ito ay nakafocus na ako sa tanawin at sa mga nakakasalubong naming cable car. Wala talaga akong masabi sa ganda ng tanawin dito sa Taiwan. At ang kasunod ng mga katunying ay hindi na ako masyadong nakapag-video dahil nakatulala lang ako. Buong buhay ko kasi mga katunying, 24 years na ako nabubuhay sa mundo pero ngayon ko lang ito naranasan. Kaya sinulit ko na mga katunying dahil hindi ko alam kung mauulit pa to or hindi na. So ayun mga katunying, so tapos na ang saya. So ayun mga katunying, tapos na ang aming pagsakay sa cable car. So for the first time, buong buhay ko ngayon ko lang naranasan sumakay ng ganyan mga katunying. Bale, kanina bigla ako napatulala mga katunying dahil naisip ko malayo-layo na rin pala ang ating narating mga katunying. Yung tipong dati nakikita lang natin sa TV sa mga patalastas ganon. Ngayon ay personal na nating nasakyan. Kaya thank God kasi binibigyan nila tayo ng ganitong opportunity sa buhay natin bilang maging isang masayang alaala sa paglipas ng araw, itong mga ganitong activity sa buhay natin. Kaya ayun mga katunying, hanggang dito na lamang muli. Mag-iingat po kayo palagi. Maraming salamat po sa walang sawa nyo pong suporta. At kami po uuwi na mga katunying. Kaya hanggang dito na lamang po muli. Mag-iingat po palagi and God bless po. Bye bye.